Akala ko dati kailangan pa ng special machine para makagawa ng chorizo Cebu. Yung parang nabibili sa mga palengke sa Cebu. Pero ang totoo, napakadali lang at kayang-kaya nating gawin sa bahay. Chorizong chorizo. Welcome sa ika-9th episode ng Famous Pinoy Pasalubong Series. For today's video, gagawa ako ng homemade chorizo Cebu. For this recipe, aside sa mga traditional na mga ingredients, gagamit tayo dito ng curing seasoning mix. Explain ko sa inyo mamaya yung reason kung bakit napaka-importante nito sa longganisa. For the meat, gumamit ako ng 500 grams 3-star pork meat. 3-star lang yan, meaning mataba siya. Nag-add na rin ako dito ng maraming cracked pepper at yung generous amount ng bawang. Ito yung ingredient na kailangan mong gamitin kapag gusto mong makuha yung texture ng mga commercial longganisa. Ginamitan ko lang yan ng 100 grams na curing salt specifically para sa mga longganisa at tocino. Mabibili mo yan online, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Para naman sa exact measurement na ginamit ko dito, comment homemade chorizo Cebu para ibigay ko sa'yo yung exact measurements. At dahil nga matamis talaga yung lasa ng chorizo Cebu, nag-add pa ako ng 2 tablespoon ng asukal at pampakulay na atsuete. Kaya pula yung kulay niya. So since homemade tong ginagawa natin, hindi siya magiging kasing pula. Not unless lalagyan nyo ng artificial food coloring. Yan. Nag-add na rin ako ng 1 tablespoon na suka for the acidity para bumalansa yung mga ingredients na nilagay natin. Pagkatapos halu-haluin mo lang yan hanggang sa mag-combined. At kung nakaabot ka sa part ng video na to, paki-comment naman mga kabakyard kung saan bansa ka nakatira para nalalaman ko kung hanggang saan nakakaabot itong video. Gumamit nga pala ako dito ng cling wrap since wala akong casing. Tapos binilog ko na lang yung shape since bilog nga yung shape ng chorizo Cebu. Ilalagay ko lang to sa fridge ng 1 oras bago ko lutuin para mag-develop yung lasa. Or mas maganda kung 24 hours para talagang lasang-lasa yung mga aromatics na inlagay natin dito. After 1 oras sa fridge, nag-firm na tong mga chorizo. Gusto ko lang pala explain yung part na paggamit ko ng curing salt dito. Hindi lang talaga siya gamit para sa kulay na binibigay sa curing process ng chorizo Cebu. May malaking difference kasi siya sa texture at overall cured meat character niya. Lalagyan ko lang to ng mga 1/4 cup na tubig. Makikita mo mamaya yung result ng firmness kapag naluto na to. Tapos lutuin lang natin to sa medium na apoy. Ang bango ng chorizo Cebu. Kapag medyo nangalahati na yung tubig, saka natin nalagay itong mantika. At lutuin mo pa yan hanggang sa ma-achieve mo yung masarap na caramelized texture ng chorizo Cebu. Ito yung sinasabi kong firmness na nabibigay ng curing salt. Hindi siya madaling madurog. Pinalitan ko yung kawali kasi hindi magandang magluto sa ceramic. Dito sa cast iron, ang perfect. Considering na hindi natin to ginamitan ng casing, kung makikita nyo, intact pa rin yung kanyang texture at itsura. Kaya itong chorizo natin is na properly cured yan. Hindi lang basta maalat o matamis to. May ibang bite at texture siya na mas familiar tayo sa traditional cured meat. Kaya kahit sa bahay mo lang to gawin, masasabi mo pa rin, ay, para talagang chorizo de Cebu. Grabe yung aroma ng garlic, sweetness ng sugar, at savory flavor ng cured pork. Kaya hindi na rin ako nagtatakang binabalik-balikan sa Cebu itong chorizo Cebu. At bago ko pa ito tikman, kung nagustuhan mo tong recipe na ginawa ko for today's video, paki-like, comment, and share mo na rin. Homemade chorizo Cebu. Yan. Tikman natin. And don't forget to follow for more cooking videos like this. Chorizong chorizo. Kanin na lang ang kulang. Magluluto lang ako ng kanin at kakainin ko to with kanin tapos itlog tapos kape. Sarap.